Isang simpleng foot injury nga ang tila naging mitya ng mainit na balitaktakan at plano ng kudita laban sa dating Senate President Migs Zubiri. Huwag palampasin ang kwento ng intriga at alitan sa loob ng Senado. Hello mga ka-trenders! Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, mag-subscribe na at i-hit ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Nag-iinit ang politika sa Senado matapos ibunyag ni Senator Bato de la Rosa na ang foot injury ni Senator Bong Revilla ang naging ugat ng planong pagpapatalsik kay dating Senate President Migs Zubiri. Ang issue ay nag-ugat ng hindi pagbigyan si Revilla na makadalo sa isang online hearing dahil sa kanyang namamagang paa. Ito nga ay insidente na sinasabing nagdulot ng galit mula sa mga artistang senador na sina Jinggoy Estrada, Robin Padilla at mismong si Bong Revilla. Ang plano na pagpapatalsik kay Senator Juan Miguel Zubiri mula sa pagkapangulo ng Senado ay napigilan di umano bago ito tuluyang mangyari, ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang Miyerkules. Sa isang panayam sa unang balita, sinabi din ni De La Rosa na muling nabuhay ang plano ng pagpapatalsik matapos tanggihan ni Zubiri ang kahilingan ni Senator Ramon Bong Revilla na payagan siyang dumalo sa mga sesyon online dahil sa foot injury. Sabi niya, wala pa yung PDEA leaks investigation, nandyan na yon, panahon ni Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Jinggoy ang gustong ikudita si Senator Migs, pero matagumpay naming napigilan ang kudita na iyon. Sabi niya na tumutukoy sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang Committee ni De La Rosa sa Public Order and Dangerous Drugs ay nagsasagawa ng mga pagdinig ukol sa umano'y pag-leak ng mga dokumento ng PDEA na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pang mga personalidad. Ngayon, sabi niya, nirekindle na lang itong another effort particularly sa grupo ng mga artista. Ginawa ni De La Rosa ang mga pahayag matapos sabihin ni Zubiri na ang kanyang pagtatanggol sa investigasyon ng senador ang naging dahilan ng pagkawala niya sa posisyon bilang Pangulo ng Senado. Sabi ni De La Rosa, hindi ako nagtatangkang iwasan itong mga pagsisisi. Sa akin sinisisi, pero gusto ko lang mag-share ng mga impormasyon na nag-trigger itong pag-alis kay Senator Migs nung nagalit yung mga artista. Sinabi niya na sina Senator Francis Tolentino at ngayon Senate President Francis Escudero ang nagmungkahi na payagan si Revilla na dumalo sa sesyon online, ngunit tinanggihan ito ni Zubiri. Sabi ni De La Rosa, nag-attend siya si Senator Revilla physically. Lumala ang kondisyon niya na maga ang kanyang paa, so nakiusap si Senator Tolentino at Senator Cheese na kung pwedeng pagbigyan si Senator Bong Revilla. Dinecline ang ruling ni Senator Migs ay ayaw niya. Doon na-trigger yung mga artista. Sumama ang loob. Si Robin Padilla, si Jinggoy doon nag-start. Noong Lunes nga, nagbitiw si Zubiri sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng Senado. 2 araw bago matapos ang ikalawang regular na sesyon ng ika-19 na Kongreso. At pinalitan nga siya ni Senator Francis Escudero. Samantala, pinagtatanggol naman ni Senator Robin Padilla si De La Rosa sa pagsuporta kay Escudero sa pagkasenado. Sinabing sumunod lamang siya sa desisyon ng Partido Demokratiko Pilipino or PDP bloc. Sabi niya, kawawa naman si Bato kasi wala namang kasalanan siya. Si Bato ay sumunod lang sa partido. Sana maintindihan natin na meron pa dito sa Pilipinas na mga totoong partido politikal na talagang sama-sama. Sabi ni Padilla sa isang panayam. Kami ay isang partido kaya ang boto namin ay isa lamang. Naiintindihan ko si Senator Bato kung bakit naging emosyonal siya sa pangyayari. Sa aming block kasi hindi pwedeng maghiwa-hiwalay. Dagdag pa ni Padilla. Siya nga ang pansamantalang presidente ng partido ng PDP.
Nung kinausap namin si Bato, sabi ni Robin Padilla, wala na siyang nagawa kasi kailangan mamili siya, partido o yung kanyang matatawag natin na pakikisama kay Senator Migs. Siyempre nanaig yung pagiging party naman niya kasi yun ang adhikain ng PDP. Kailangan sumunod ka sa sinasabi ng partido. Sabi ni buong pahayag ni Mr. Robin Padilla. Bukod sa kanila, sina Senate Majority Leader Francis Tolentino at Senator Bongo ay bahagi din ng PDP bloc. Si De La Rosa naman ang sinasabing ika-15 o huling senador na lumagda sa resolusyon na naglalayong iluklok si Senator Francis Escudero bilang bagong Senate President. Ipinaliwanag din ni Bato de la Rosa na nag-aalinlangan siyang lagdaan ang resolusyon at talagang seryosong pinag-isipan na sumali sa minority bloc dahil nais niyang suportahan si Zubiri. Gayunpaman, nakumbisi siya ni Escudero at Senator Peter Cayetano na manatili sa majority bloc. Ang desisyon ni De La Rosa na sa wakas ay lumagda sa resolusyon ay hindi lamang daw dahil sa panghihikayat ni Senator Francis Escudero at Cayetano, kundi dahil sa kasunduan na pinagtibay niya kasama ang kanyang mga kapartido sa partidong PDP na sina Tolentino at Go. Si De La Rosa nga ay isa sa mga senador na nakitang naging emosyonal at umiiyak pa nga sa panahon ng talumpati ng pagbibitiw ni Zubiri noong nakaraang Lunes. Nakita rin siyang umiiyak sa harap ng asawa ni Senator Zubiri na si Audrey. Pinasalamatan din ni Zubiri sa kanyang talumpati si De La Rosa, isang kapwa, sabi niya ay Mindanonian na naniniwala siyang nananatiling tapat sa kanya hanggang sa huli. Sabi pa ni Senator Zubiri noong nakaraang Lunes kay Bato de la Rosa ay salute you sir. Pero hindi niya noon alam na kumampi na pala si Senator de la Rosa sa mga nais magpatalsik sa kanya. At nung nalaman niya nga, sinabi ni Zubiri na siya ay nagulat dahil nalaman niya na kumampi nga si De La Rosa sa bagong Senate President na si Mr. Francis Escudero. Naging spokesperson naman ni Senator Zubiri si Senator Binay noong hingian ito ng komento tungkol sa mga pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Inilarawan nga ni Senator Nancy Binay na weird ang sinasabi ni Senator Bato na dahilan kung bakit pinatalsik sa pwesto si dating Senate President Zubiri. Ginawa ni Binay ang pahayag matapos sabihin ni De La Rosa na ang rason ng pagsipa kay Zubiri ay dahil sa hindi niya pinayagan si Bong Revilla na umattend ng online session sa pamamagitan ng dumalo nga sa online session hearing sa Senado. Sabi niya, medyo weird lang kasing isipin na dinami-rami ng conspiracy theories na nagsilabasan sa likod ng Senate coup. Isang paalang pala ang dahilan kung bakit nasipa at natanggal sa pwesto si Senator Migs. So ganun na nga, the best or worst interest of the nation is just a foot away. Yun nga ang pahayag ni Senator Binay. At sabi pa niya, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas na ang isang paa ay may kicking power para mapatalsik ang isang opisyal ng gobyerno. Ang pahayag niya, kung yung paa ang dahilan ng pagkatanggal sa pwesto ni Senator Migs, masasabi natin that they have really put their best foot forward. If a sore foot can inspire such decisive action, just imagine what a fully functioning pair of feet could do. But for now, the foot has spoken, sama-sama para sa paa ni Senator Bong Revilla. Punto pa ni Binay. Si Senator Binay nga ay parte na tinatawag na Solid 7 sa Senado na bumubuo ng mga senador na sumuporta kay Senator Zubiri sa kabila ng balitang pagpapatalsik sa kanyang posisyon bilang Senate President. Napapabalitaan nga din na ang Solid 7 na Senado na kinabibilangan nga ni Binay ay may plano nang sumanib sa minority bloc. Nagbabalak ang 7 senador na nanatili sa panig ng napatalsik na si dating Senate President Juan Miguel Migs Zubiri na sumali sa minorya ng Senado ayon kina Senador Nancy Binay at Senator J.V. Ejercito.
At the moment, pinag-iisipan pa din namin kung kami ay sasama sa minority. Pahayag ni Binay sa panayam sa DWIZ. Ang minorya ng Senado ay binubuo ni na Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Deputy Minority Leader Senator Risa Hontiveros. Ang tinuguriang Solid 7 naman ay sina Zubiri, Binay, Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, JV Ejercito, Sani Angara at Joel Villanueva. Nabuo ang grupo matapos maluklok si Senator Francis Escudero bilang bagong Senate President noong Lunes matapos ang 15 senador ay lumagda sa resolusyon na nanawagan para sa pagbabago ng liderato sa Senado. Kinumpirma naman ni JV Ejercito ang planong ito ng Solid 7 na sumanib sa minority bloc ng Senado. Sabi niya, that's one of the considerations because we're not part of the majority anyway. Sinabi naman ni Senate President Escudero na nananatiling minorya ang Solid 7. Malayang makakapag-manifest kahit anong oras basta't may plenary session kami at ang sino man miyembro na umanib sa minority. Pero sa ngayon, bahagi sila ng mayorya. Sabi ni Senator Francis Escudero sa isang forum. Bahagi man sila ng mayorya o minorya, gaya ng sinabi ko sa talumpati ko matapos ako manumpa, tinuturing ko silang pare-parehong miyembro ng Senado, dagdag pa niya. Ito na nga po mga katrenders ang exciting part. Nandito na nga po mga sari-saring komento ng ating mamamayang Pilipino patungkol sa naging issue na ito. Sabi ni Fernando Gertrudes 3009, isara na lang ang Senado, mas mainam pa ang Kongreso at merong background sa law. Huwag nang iboto ang mga ex-convict na senador sa susunod na eleksyon. Sabi naman ni Mapagmasid 09, sa lahat ng mga senador o politikong inabutan, itong si De La Rosa ang pinakamagaling. Umiyak sa harap ng kamera, tinalo pa sa iyakan ng artistang si Maricel Soriano. Dagdag naman ni Arcmedia 2301, parang bata, di na nahiya itong mga politiko lalo na tong si Revilla. Saad naman ni Kaloy P4474, bakit din kasi di umaten si Revilla? Ano lang naman niyang mag-a-appear ka online? Switch on ang laptop din, join the online meeting. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Kaso, umaten ka pala ng rally, so kaya mo pa physically. Ikaw talaga Revilla, legit artista nga. Sabi naman ni Jepal Meda 4524, bakit bumuka ang tahi? Kasi labas ng labas, tapos papasok sa trabaho, puro reklamo, tapos gagamitin ang para sa bayan? Sabi naman ni Kim Ann Park 4709, very important ang paa ni Bong Revilla, mas importante pa sa national affairs o sa China dahil lang sa paa, binackstab ni Bato si Zubiri. At ayon naman sa komento ni Jovelyn de los Reyes 4241, I like this Solid 7 better than the Artista Block. Komento naman ni Ricardo Despa Biladero 6621, kahit saan pa kayo pumunta, wala nang naniniwala sa inyo. Kawawa na ang bansa sa inyo, puro lang pansarili. Ang sabi naman ni Pat San Diego, better to be independent instead joining the clown senators Tolentino, Bato, Padilla, and Bongo. Ang komento naman ni Mungo 8644, PBB bahay ni Kuya Senate Edition. This is what happens when we vote for showbiz personalities in politics. Saad naman ni Millennial Citizen, para sa bayan raw, kaya dapat lawyers lang ang para sa Senate office, hindi para sa mga artista. Tugon naman ni Job TV 12, wala nang ambag sa Senado si Revilla, siya pang malakas ang loob na mag-coup. Sabi naman ni Peter Enrique Aguas 3353, senador na gumagawa ng batas, sila rin pala ang lalabag sa batas. Worst batch of senator 2024.
Sa gitna nga ng nag-iinit na tensyon sa Senado, malinaw na ang politika sa Pilipinas ay napakapuno ng drama at intriga. Ang foot injury nga na ito ni Senator Bong Revilla na naging sanhi di umano ng galit ng mga artistang senador at nagpataas ng emosyon sa loob ng Senado ay isang patunay na sa politika, kahit ang pinakamaliit na bagay ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Sa kabila ng lahat, patuloy na magmamasid tayong mga taong bayan sa mga susunod na hakbang ng mga manmabatas na ito at kung paano nila haharapin ang mga hamon at kontrobersyang dulot ng kanilang mga desisyon at paninindigan. At dito na po muna nagtatapos ang ating update mula sa ating Senate serye. Maraming salamat mga ka-trenders sa pagsama sa akin sa isa na namang araw ng mga maiinit na balita. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell notification para lagi kayong updated sa mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng politika. Hanggang sa muli, see you on my next one. Paalam!